Hallelujah! Praise the Lord! Welcome our dear teachers and our volunteers! Ayan, magandang umaga po sa atin pong lahat! Good morning po! Sige po, while taking your snacks, ayan, nandito na po tayo sa most important thing po ng ating pong seminar, which is the main lesson. And in this time, we will discover and explore what are the Bible stories, ano po ba yung theme natin, and what are the things that we're going to do during or before, during, and after our VBS. Amen! So before we start, pwede niyo po bang sabihin or tanungin yung katabi mo, are you ready, teacher? Are you ready? Are we ready, teachers? Amen. Sige, I know you're excited po no, habang nagtitake po tayo ng merienda, but let's focus sa oras pong ito para tayo po ay matuto sa paggamit po ng ating pong mga manual. Okay, do you have your manuals with you po? Paki-raise po yung mga manuals natin, the blue one. Ayan, sige po, nabigyan po kayo. Nabigyan po tayong lahat pagpasok po natin. So this manual will be our guide for this VBS 2025, for our VBS to be a success. Gusto niyo po ba maging successful ang ating pong VBS? Amen, Ay, of course. ayaw nila. Gusto niyo po bang maging successful ang ating VBS? Amen. Amen, of course. By the guidance of the Lord, we will have a successful VBS 2025. So inside of our manual, we can see detailed lesson plans and activities, creative ideas, and teaching style, games, and second programs, also practical teaching tips, depende po sa ating pong mga tuturuan, inspiring devotions and Bible lessons, and of course, our paper activities, nasa bandang likod po ng inyong pong mga manual, yung mga activities po natin for each lesson. So our VBS manual is designed to equip us and empower us. So napakahalaga po ng training po ang pag-attend sa training or VBS seminar dahil mag-i-equip po sa atin ito para ma-share po natin yung salita ng Diyos effectively. Okay? So sa ating pong manual, please open your manual in page 3. Page number 3 po. So sa ating pong manual, we have to follow the steps on how to use this manual. So meron po tayo dyan guide. Ang sabi po dyan, we are to be ready, to set, and to go. So ano po yung sa ready? Para po sa pagsisimula ng ating VBS 2025, we should be ready. Di ba pa Sir JR? That's we right. should trust and pray. Of course, hindi po dapat mawawala yung ating pong pananalangin para sa Panginoon that this VBS and the children that we're going to teach ay ma-reach po ng salita po ng Panginoon. And secondly is to personalize. What does that mean? That means personalize your Bible stories, personalize your lessons, your curriculum by the help of attending seminars. Meron po silang mga teacher's manual katulad po nito kung saan pwede po natin ma-personalize yung every lesson na i-offer po natin every day. So ibig sabihin, Pastor Chona, they need to be ready, right? Yes, So of tama course. po, you need to be ready, personalized with our lessons. And third thing po na dapat po natin tandaan to be ready is to be model. Hindi po fashion model, kundi i-model po natin yung ating sarili as teachers sa mga bata kasi they are learning by watching. Iba po sa mga tahanan, kung ano po yung nakikita nila sa mga magulang, yun po yung nagiging way of life nila. And also, ganun din po sa ating pong mga churches and ministries. Kung ano po yung nakikita nila sa mga Sunday school teachers, yun din po yung gagawin nila someday. So, meron po ba dito mga galing ng Sunday school ministry pa po and now become teachers? Wow! Yan, Dami-dami. yung Ang prutas taas. ng Sunday School Ministry and VBS. Oh, alam Praise ko the po, Lord. one day, someday, isang beses sa buhay po natin, nasabi natin, gusto ko maging katulad ni Yes, teachers tama. someday. At ngayon, nandito na po kayo. Amen. And we praise God for that. So sa ating pong set, pangalawang point ko is to set, kailangan po natin yung curriculum natin is to seek children, no? According to the theme, para isik natin yung children, paano sila ma-reach out? How can they be fishers of man? No? Para po dito.
ang dapat nating tandaan. And first of all is the Bible lesson. Page 3 pa rin po tayo. So sa Bible lesson, we can see the scripture, the lesson focus, gospel truth, the word up, and the message of salvation. Isa pong tip, my dear teachers, no? Kapag tayo po ay nagbibigay or nagkukwento ng Bible stories or whatever stories, may it be fairy tale or whatever stories na merong lesson about Jesus Christ, we should end each lesson with the MOS. What is MOS? The message of salvation. The message of salvation. Hindi po dapat mawala ang message of salvation. Bakit po? First of all, ano po ba yung goal natin? That is to share the message of salvation to the children. So whatever the situation, whatever the lesson or the Bible stories, we should end our stories and lesson with the MOS or the message of salvation. Katulad po na katotohanan na ang Panginoon ay pag-ibig at siya ay banal. And may problema yung mga bata, even us, our condition as sinner. Pangatlong truth ay meron pong solution, and that is Jesus Christ. At yung response ng mga bata, to believe and accept Jesus. Okay po? So, pangalawang bagay na nakikita po natin sa set is the memory verse. So, each lesson po, kung bubuksan po natin yung ating mga lesson overview, we have all the memory verses there na pwede po natin ituro. So, each lesson series contains one text for the children to memorize. Okay? And thirdly, na part ng ating set ay Discovery Time, page 4. Sa ating pong mga manual, ano pong nilalaman ng Discovery Time? Nandiyan yung mga songs, mga visuals, activities, arts and crafts, and even question and answer after our lesson po. So, if we are ready and we are set, now we are ready to go fish, sabi nga sa ating team. So, now you are ready and set to go, children. We pray that the Holy Spirit will empower us. Amen? Amen. Amen. Para po ang ating po mga puso at ang ating mga buhay ay gamitin ng Panginoon para magbago ng buhay ng iba. Amen. Ayan, so narinig na po natin, we have to be ready, we need to be set, and we need to go. Punta po tayo sa ating pong theme ngayong 2025. Teachers, when I say VBS 2025, we're going to shout our team. What is our team? Go fish! Fishing for Jesus. Sige nga, ready nga po natin yung ating pong mga sarili. VBS 2025! Go fish! Fishing for Jesus! Wait lang po, di ba kumain na po kayo ng munggo? Bakit parang wala pong energy? Isa pa po! VBS 2025! Go fish! Fishing for Jesus! Ayan, so with this team, tuturuan po natin yung ating mga estudyante, yung ating po mga mag-aaral, na may enjoy po nila ang fishing. Alam niyo po, every summer, the kids are really enjoy na pumunta po ng mga beach, magpunta po ng vacation with their families, but this time, bibigyan po natin ng importansya yung pangingisda. Hindi po pangingisda ng literal na isda, but we're going to fish for people. So mamaya later on sa ating po mga divided class, we're going to teach or we're going to learn yung 5-day po na ating pong makikita sa ating pong theme. So nandyan po yung fishing for protection, for righteousness, for faith, for obedience, and for people. And that is the most important thing we are encouraging. We are teaching our little kids, our young minds, to be a little evangelist. Maybe some of them, Pastor Rachel, they are thinking, paano sila makakapag-evangelize na kahit bata pa lang sila? Alam niyo po, kahit hindi po tayo mag-aral ng Bible school, kahit hindi po tayo mag-aral sa theological school, even the little kids can share the gospel in their own way. Amen. Tama po ba? Amen. With their kindness, no, yung pagiging, yung madaldal po nila ng mga bata, pwede po nilang ma-share si Jesus.
So tanungin mo yung sarili mo, am I ready na magturo sa mga bata? So let's proceed with our affiliation. So every year, no, taon-taon, nagre-ready po tayo ng katawagan para po sa ating po mga teachers. So by the way, can I ask, pakitaas po ang kamay ng mga VBS directors. Meron po ba dito mga VBS directors? Praise the Lord. Ayan, usually ang mga VBS directors, they are our pastors, no, head teachers ng Sunday School Ministry. So ang ating po mga VBS director, ang itatawag po sa inyo ay good day. No? Sila po yung magmamaneho. Sila po yung bahala na manguna sa lahat po ng ating pong paghahanda. Next, let's proceed with our main teachers. Kaway-kaway, main teacher! Praise God! So ang tawag po sa inyo ay mga fisher. Sabihin nga po natin, fisher. Fisher. No, mangingisda, no? Manguhuli tayo ng isda para kay Jesus. And last but not the least, of course, if we have teachers, we have assistant teachers. So kayo po yon. Ang tawag po sa inyo ay mga fisher. Ibig sabihin, katuwang, no? Katulong po ng ating pong mga fisher. Let's proceed sa mga estudyante na ating pong tuturuan. Okay, pakitaas po ang kamay ng mga nagtuturo po ng nursery and kinder. Sige nga po. So yung tinatawag po natin mga beginners, ages 4 to 6. Ayan, ang itatawag po sa mga bata na inyo pong tuturuan ay anglers. Sabihin nga po natin, anglers. Hindi po yan galit. No? Katunog lang po niyan, anglers. No? Sila po yung mga bata, mga ages 4, 5, at saka 6. Ay mga makukulit na bata na ating pong tuturuan. So pinakailangan po yan ng mahabang pasensya. No? Kasi doon magte-test yung ating pong talaga naman. Yung teacher ka pero minsan parang kasi sobrang kulit. No? Takbo dito, takbo doon. Bahala ka. No, pero hindi. No, we need to be patient kasi kailangan po nila tayo. What about our children 1? No, yung ating po mga children 1, they are ages 7 to 10 years old. So mga grade 1 hanggang grade 4. Ang itatawag naman po sa kanila, basahin nga po natin yung nasa taas. 1, 2, 3, go! Trollers. No, hindi po yan yung tinutulak. Trolley po yan, trolley, no? Trollers po, no? Welcome, trollers. So mamaya, dito po kayo. And we have our children too, and of course, our young people and young adult. Kasama po yan. Ang tatawag naman po sa kanila ay mga pescators. So yan po yung ating pong mga affiliation. So let's proceed with our preparation before, during, and after BBS. Amen. By the way, yung appellations po natin, isa lang pong meaning yan, which is fisherman. May level lang po kasi di ba may fisherman na hook lang, may fisherman na net lang. Yung mga pescators yun na yung medyo magagaling na ng mga fisherman. Okay po? So, yung ating pong fishing discoveries day 1 to 5, i-discuss po siya mamaya sa divided classes. So, for the meantime, we will discuss what are the things that we need to do before VBS. Amen. So, pwede po tayong pumunta sa ating pong manual page number 8. So, mamaya po, wag po muna kayong umuwi after lunch kasi doon po natin mas maiintindihan yung ating pong discovery time from day 1 hanggang day 5. So, look at page number 8. So, what are the things that we need to prepare bago po tayo mag-conduct ng ating pong VBS? Of course, number 1, kinakailangan po natin ng pananalangin, no? Kailangan po natin ng prayer, and prayer, no? Matinding pananalangin because it is the most important thing to do before we conduct our VBS sa ating pong mga simbahan. Yan, napaka-importante po ng prayer. Why? Because every time na meron po tayong event or program sa ating pong ministry, we are always on a spiritual battle. Kaya, mas maganda po talagang ready tayo by prayer. And let's memorize Ephesians chapter 6, verse 10 to 20. Okay po? Pangalawang bagay is to get the church approval. Siyempre po, ang VBS is a parang huge event siya. No? Once in a year lang siya ginaganap. So, kailangan natin approval from the ministry or from the church kung nasan po kayo, kung magkakandak ba tayo this year or next year na lang or pwede bang the other year na lang. So, napaka-importante po ng approval
approval po ng ating pong mga churches. Ayan, kasi importante po na maaprubahan po ito ng ating po mga senior pastor because meron po mga instances na merong taon na hindi dahil kaya ng budget, so i-skip po natin yung VBS. So sometimes we need considerations po sa mga bagay-bagay. So number 3, after we have our church approval, we will make preliminary announcements. So para tulungan po kami sa umaga pong ito, let us call our VBS teachers, our fishers, para ipakita po sa atin ang isang puppet show. Yan, mag-aanong sila through puppets, iba't ibang uri ng puppets. Let's see them. Ayan, so makikita po ninyo yung iba't ibang uri ng puppets na hawak-hawak po nila. So tingnan po natin, hindi lamang po yan mga puppets, no? We can also use our vocal mimicry. No, yung paggamit po, malaking tao, o kaya yung boses ng demo. O kaya naman, teacher, gusto ko mag-VBS. So pakinggan po natin yung mga vocal mimicry na hinanda po nila. Ako'y bata pa, iniwan ako ng aking lalaking na malaki. Ano na mga nasalayan ko ba ng pagpapag? Nagkalaan! Isang boses ng batang babae, tsaka isang pak. Ayan! Wala naman akong masamang intention sa'yo. Gusto ko lang naman mapalapit kay Kristo! Mga bata, BBS na! Ang ating tema nga pala, Go Fish! Fishing for Jesus! Ano bang hinihintay ninyo? Sama na! Alam ko na! Mag-TVBS na tayo! Tingnan naman natin ang isang boses ng Opo, isang lolo! Apa! Mapapatayan nila niya! Kaya paalala ko sa'yo, mag-BBS na! Grabe, baka naman matuluyan ka, Lola. Lolay? Ano po yung BBS? Lolo, ano po yung BBS? BBS? Naalala ko nung bata ako. Pumupunta ako dyan. Gusto kong mag-BBS ulit. Sino dito may sabi? Ako tamad na tamad mag-TVBS! Ano kaya ginagawa nila doon? Matutulog na lang ako! Hello po! Ako po si Jean! Bawal kang pumunta ng BBS! Hindi po! No! Ayan, teachers, nakakapagod, di ba? Pero sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan! Ayan, no, hindi po yan nakakapagod para sa Panginoon. So makikita po natin yung iba't ibang uri ng puppet. So teachers, sige, pakita po natin sa kanila. Ayan, salamat po. Ano may gusto pag-sample dito ng vocal mimicry? Kayang-kaya, teachers. Amen. Amen. Ayan, so nakita po natin, no, we can be creative din po sa paggawa ng mga puppets. I know, nakikita po ninyo, medyo mga class po yung ating po mga puppets na ginamit. Pero you can create po ng ating po mga puppets sa mga material po na pwede po nating mapakinabangan. So maraming salamat, teachers. And of course, we are going to prepare our budget. Alam niyo po, BBS, hindi po siya maliit po na halaga. Dito, umiiyak po ang maralo. BBS na. BBS
wala pa rin kaming pera. Tuyok ako. Piyong. No, kailangan po natin paghandaan. And you know what po, may mga churches po na kasama po sa pagpaplano po nila yearly yung budgeting po ng BBS. Kasi yan po ay importante na ihanda po natin sa ating pong schedule. Amen. So, we pray that God will provide for your churches. Amen. Amen. So, next step po, number 5, is to project number of classes. It is wise to project how many classes po ang i-handle po natin sa BBS. Are we gonna handle all the nursery hanggang young people or medyo nursery hanggang grade 3 muna for this time? So, kailangan po natin i-project yan para din po sa ating budgeting. Okay? Yes, connected po kasi yan eh. Hindi po tayo, meron po tayong 500 pesos, pero ang target din po natin, 500 children. Paano na? No? Sa panahon po ngayon, wala na pong piso. No? Yung bata kapag binigyan mo ng piso, ayoko niyan, teacher. Wala na akong mabibili sa piso. No? Demanding na sila. Dapat 5 o kaya 10. So, kinakailangan po tama po yung budgeting and project number of classes. And of course, we have to enlist our teachers. No? Magkakapatid po yan. No? Dahil wala tayong budget, of course, we need to consider din po, are we going to hire teachers para magturo po sa atin? Or we have volunteer teachers na talagang they have heart na magturo po sa mga bata. And praise be unto God, you are here this morning. Amen po ba? No, kahit minsan, walang bayad. Amen! Para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Amen. So, karugtong po nun is to determine class areas and rooms. May gagamitin po ba tayong mga kwarto? Or pwede din naman na outreach program Yes, lang ang sa gagawin labas. natin BBS. Sa amin pong church, before po years ago, dito lang po kami. At ginagather po namin lahat ng mga bata. Pero mga 5 years ago po, kami na po yung pumupunta sa mga lugar po nila. So napaka-importante po yan. Pero kung kayo naman po ay magaganap lang ng outreach, hindi na po kailangan natin ng classrooms. Ang mahalaga, may lugar para po sila po ay mag-gather po natin. Okay po? Amen. So, of course, we have also to enlist other BBS staff. No, kasama po yan sa pagpaplano. Sino po yung mga transportation committee? Kung meron na po kayong mga services na gagamitin, mga food committee noon, magluluto, magprepare po ng maraming po mga bagay. And of course, we have to have BBS staff meeting. No, hindi po siya madali, but we need to consider po na pagplanuhan po ang lahat po ng mga bagay. And kung okay na po lahat, we are prepared spiritually and financially, we need to promote na our BBS extensively and intensively. Announce natin sa church, sa congregation first, and then lalabas na tayo to promote our BBS. Para magbigay po sa atin ng promotion sa community, pwede po tayong gumawa ng motorcade or parade po, no? Para ma-promote po natin siya sa community na malapit po sa atin. And isa pong time po, para rin po sa motorcade na ito, isa pong idea na pwede po namin ibigay sa inyo is cheering. Ayan, so panoorin po natin. May nag-cheer ng mga teachers. Gusto nyo makakita ng cheering? Yes, so to welcome, let us all welcome our grade 5 teachers. Kita, 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 nakikita kita. Kita, 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 nakikita kita. Huhu, haha, nakikita kita. Huhu, haha, nakikita kita. Let's discover, let's explore, knowing Jesus and so much more. Hey, hey, let's discover, let's explore, knowing Jesus and so much more. Hey, hey, let's discover, let's explore, knowing Jesus and so much more. Hey, 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 you, fishing with Jesus. Let's go, knowing Him deeper. Hey, hey, you, fishing with Jesus. Let's go, knowing Him deeper. Kita, 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 nakikita kita. Kita, 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 nakikita kita. Ako, meron po ng manual. Sa inyong manual, meron po lang. Nakikita kita. Disipulo ako. Ipapakita sa mundo kung ano ang
VBS na. I feel Jesus when I'm with you. Let's go fish sa buong mundo. Tara na, sumama na. Dahil VBS na. VBS na, VBS na, oh. Tara na, sumama na. VBS na, oh. Ang grade 5 nandito na. VBS na, oh. Tara na, sumama na. Thank you very much, our grade 5 teachers. Now let's welcome our young people and young adult teachers. Are you ready? Yes, we're ready. 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 Oh, my name is Teacher EJ. My name, Teacher Mike J. my name, my name, my name, my name is Teacher Jules, and we are the young people and young adults. Kami ang youth. Kami ang cute, Diba? kami ang cute, kami ang cute, kami ang cute, kami ang cute. Dumaan man ang youth sa ilog, di kami malulunod. Dumaan man ang youth sa abot, di kami masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di kami matatakot. Di kami mapapanisa. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Jesus is my King. He is my Savior. He is my everything. Christ is in me. If God is for us, who can be against us? Amen. Wow! Siyempre naman, hindi magpapatalo our grade 6 teachers! Big grade 6. Big grade 6. Yes, Lord! Yes, Lord! 1, 2, 3, we are a team! Magagaling, matatalino. Sa kahit sino ay hindi magpapatalo. Malaki mga alog, grade 6 padayon. Together, forever, Jesus is the center. Together, forever, Jesus is the center. Sumama na kayo, BBS na to. Halina BBS, sa gumpay natin to. Grade 6 on the move, talo na kayo. Praise the Lord. Thank you very much, our BBS teachers. So yan po yung paraan para makapag-promote po tayo. And of course, marami pa po tayong mga idea. So we're done with our before BBS. Now let's proceed with our during BBS. Yan, during BBS po, page 9 po ng ating pong manual. So again, during BBS, we need of course prayer. Once again, prayer and morning devotion. Every time po magsa-start yung ating pong BBS program on that day, we must gather all the teachers, all the volunteers, the pastors and staff para po mag-pray and meditate God's Word early in the morning para maging ready po tayo. After the prayer, we can have or we can conduct yung tinatawag po nating visitation and pick up. Yes. So nauuso po no sa mga Facebook, napapanood po natin, may mga bata na kinukuha, kinikidnap, kinukuha ng atay, ng kidney. So importante po no na maging safe, panatag po yung ating pong mga parents kapag papadala po nila yung kanila pong mga anak sa ating pong VBS. Yan, importante po yan. So maganda rin po na may ID po tayo pagka meron po tayong VBS para pag magsusundo tayo ng mga bata, the parents will know na kayo ay Sunday school teachers. At yun po yung kanila pong gagawin sa inyong church. So pangatlo is our opening assembly. Nag-gather na po natin yung children, lahat ng participants sa ating pong main hall. So
So during the first assembly, you will start gathering them and then teaching them about the theme. And pangalawa, syempre, hindi pwedeng mawala our theme verse. Kailangan po natin matutunan yung ating pong theme verse. Saan po manggagaling yung ating pong theme verse? Anong po? Matthew chapter 4, verse 19. And to teach us our memory verse hand action, let's welcome our kinder Teachers. And before that, pwede po ba namin aniyahan po na tayo pong lahat ay tumayo para masabayan po natin yung ating pong BVS teachers. Sige po everyone, please stand up. Okay, teachers. Now, let's practice our theme verse. For this DVBS 2025, our theme verse will come from the book of Matthew chapter 4, verse 19. Ngayon, papracticein po natin yung ating hand action. Magsimula po tayo sa ating theme verse. Ganito lang po yan para po tayo magbubukas ng Bible. So, book of. Then yung Matthew po, form po tayo ng letter M. Then down po natin yung ating mga tuhod, letter M. Then chapter 4, tatalon po tayo, then paharap. Chapter 4. For the verse 19, yung 1 po, straight. And then magpo-form po tayo ng Number 9. Okay, sige nga po, practice po natin. Once again, in 1, 2, 3, go! Book of Matthew, chapter 4, verse. Okay, so that is our theme verse. So ano po ba yung nakapaloob po doon sa ating Matthew 4:19? So una pong word ay come. So tayo po ay mag-aaya from left to right. So ganito po siya. Come and follow me. Tuturo po tayo sa taas. Follow me. Okay po, nakakasunod po. And then, Jesus said, tayo po ay magpo-pose like Jesus. Cross. Yan, pa-forward po. Jesus said. And then balik. Tapos po, and I will make you, tayo po ay magpapalakpak lang po. And I will make you fishers of men. Tayo po ay mangingisda. Paharap. Fishers of men. Salute po tayong lahat like soldier. Siyempre, tatapusin po natin yon with an amen. Amen. And then bow. Okay, so try po natin. Let's practice once again. 1, 2, 3, go! Book of Matthew, chapter 4, verse 19. 1, 2, 3, go! Come, follow me. Jesus said, and I will make you fishers of men. Amen! Wow! Ayan, ang gagaling naman ng ating mga teachers. Parang napansin ko po kanina, sige po, upo na po kayo. May mga natutumba nung nag-19. Parang pag... Napaghahalataan, hindi nyo na po kailangan sabihin ng age, pero it's okay! Kayang-kaya ba? Amen mo ba? Amen. Amen. So let's proceed after that, no? We will have our main worship service where in that scenario po, magkakaroon na po tayo ng mga Bible stories, mga activities na pwede po nating ipagawa sa ating po mga estudyante. And to give us fairy tale stories, no, mga kwento na pupulutan po ng aral. Naghanda po tayo ng 2 stories. Sige po, Teacher Chona. Okay, teachers, I want you to stamp your feet 3 times. 1, 2, 3. Hindi nag-stamp. Hindi masunurin yung mga estudyante Oo, natin tama. ngayon, Dapat no? tayo po muna eh. Dapat 1, 2, 3. Stamp your feet 3 times. 1, 2, 3. Clap your hands 3 times. You are all now children. Okay, once again. Clap your hands. Stamp your feet 3 times. 1, 2, 3. Clap your hands 3 times. Okay, mga bata na po kayo ngayon. Ayan. Hello! Ready na ba kayo sa kwento? Ay, hindi makulit yung mga bata. Gusto ko yung makulit ng mga bata. Hello, mga bata! Hello, ready na bang makinig sa kwento? Opo! Wow, kung ready na tayo makinig, ang ginagamit sa pakikinig ng kwento ay... Mata, tenga, hindi ang bibig. Sabihin mo sa katabi mo.
Huwag kang maingay. Makikinig ako kala teacher. Sige, kung ready na tayo, tawagin natin our VBS teachers, our kinder teachers. Ang sanggo. Hello! Green dumaretso diyan siya. Mga bata! Mukhang walang mga bata. Hello, mga bata! Ayan, ready na ba kayong makinig ng isang magandang kwento? Naku, hindi talaga sila ready. Ready na ba kayong makinig ng isang magandang kwento? Ayan, ready na. Ayun na yung mag-i-start. Pero bago yun, tayo ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. Tayo mag-pray in Jesus' name. Amen. Ayan, meron tanong si teacher. Sino dito ang na-try ng mangisda? Walang kamay sa patanong. Sino dito ang na-try ng mangisda? Ako po! Ayan, meron. Pero sino naman dito yung hindi pa napakakapangisda pero gustong-gusto mangisda? Ako! Ay, wala pa rin. Sino talaga ang gusto dito mangisda? Ako! Ayan, kung kayo ay gustong mangisda, ngayon ay makikinig tayo ng isang magandang kwento na konektado sa isang pangingisda. Pero bago yun, tayo muna ay magbasa ng ating title. 1, 2, 3, go! Ang magkapatid na si Babos at si Lucas. Kung ready na tayo, tayong lahat ay makinig. Isang araw, ang mag-anak nila Babos at Luca ay nagroon ng isang bakasyon doon sa may karagatan. At naisip nga ng dalawa na pumunta doon sa may dalampasigan. At para mangisda, iniisip nila kung ano kailangan nilang dalhin. Ah! La 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 la! Wow! Wow! Ang dami tao! Ang ganda naman dito, kuya! Ha? Ang daming tao. Excited na ako mangisda! Excited na ako mangisda! Pero bago yan, hi! Isa pa, hi! Hello! Hi! Ako nga pala, si Babos! At ako naman ang kapatid niya, si Luca! Kuya! Excited ako mangisda! Pero ano nga pala yung sabi ni tatay? Yung dadalhin natin para makahuli tayo ng maraming isda! Pero, Yung pagkain! hindi yun pagkain! Ikaw gutom ka lagi. Oh, pagkain! Hindi ba yung pagkain? Hindi, ang tawag doon, pangpain. Ay, sorry naman, masyadong perfect. Yun nga, pagkain! E di, tara, hanapin na natin yung iba natin gagamitin. Ayan, at pilit nga nilang iniisip kung ano ba yung kailangan nilang dalhin. At habang sa ilalim naman ng karagatan, ay meron ding mga magkakapatid, sina Dobby, Finn at Sushi. At busy din sa paghahanap ng kanilang makakain. Hello! I can hear you. Hello! Kilala niyo ako? Hindi po! Hindi! Ako nga pala si Dobby! Hindi yung kalapati Dobby! Ako, kilala mo? Siyempre hindi, boy. Ang pangalan ko ay Spikey. Spikey ay hindi yung sa Adidas, hindi yung sa Nike. Yung tumutunog yung shoo, shoo, boy. Ganito siya, pangalan ko yun. Glue, glue. Hi! Ako pa, kilala nyo? Hindi. Papakilala ako! Ako nga pala, si Sushi! Hindi yung pambukas ng pinto niya! Sushi! Narinig
Nagugutom na naman ako eh! Isang oras na tayong hindi nakakain! Bakit ganun? Naku, gutom na naman si Gabi. Gabi, ano? Nagugutom ako! Nagugutom ka na naman? Pagkakaalala ko, kalahating oras pa lamang tayong naglalayag, pero ba't gutom ka na naman? Anong meron sa tayo? Ewan ko! Pero, ay naalala ko, may binigay kaninang munggo! Yes! Munggo! Munggo! Nag-aaway na naman kayong dalawa! Tara doon tayo sa may kabilang dako. Baka may maraming maghulog ng mga pagkain doon. Saan? Tara, puntahan natin. Ayan! At pumunta nga sila doon. At habang sa ibabaw naman ng karagatan ay busy-busy ang dalawang magkapatid. Kuya! Lagi ka talaga excited. Dala ko na yung gagamitin natin! Dala ko na! Pag ako lalaglag, tignan mo. Eh, dala ko na Wala ba? pang insurance. May dala ka ba? Siyempre, wala. Ay, dito! Tara! Meron! Tara tayo! Talaga, kapatid ko. Ano yung dala mo, Toblerone? Oo! Isda ka kumakain ng Toblerone? Bakit hindi ka ba kumakain ng Toblerone? Tatanungin ko yung mga kaibigan ko, kumakain ba ng isda yung Doc? Mali. Ano? Yung Toblerone, yung Di ba kumakain Mali. kayo ng chocolate? Hindi ko po marinig. Kumakain po kayo ng chocolate, di ba? Ibig sabihin Hindi, ganun yung din isda. mga isda. Isda, Promise, tingnan mo. Ay, sorry, nahulag. Eh talaga si Babus. Habang nakita naman ito ng mga magkakapatid, tingnan natin kung anong gagawin nila. Mami, nahulag! Nasaan? Ayan! What color? Ayan! Ayan! Yes! What is this? Oh, Toblerone? What? Mukhang wala namang laman. Pero, wait nga, ay patay. Walang laman. Parang natunaw. Kasi nga, gutom ka. Munggo. Munggo, please. Sayang naman, mukhang Pero, tara na. Baka, pain lang to. May pagkain ba doon? One, two, Yan, sayang. Kasi hindi nila nakuha yung Wala Bakit tayong wala? nahuling isda. Sabi ko naman sa'yo, chocolate yung hinagis mo, hindi naman pagkain ng isda. Ano ba yan? Ang hirap palang mga isda. Ayoko na nga. Ayoko na. Sisira pa yung barko natin. Yung chocolate. Hindi nga nila kinakain yun. Kulit mo kasi. Sabi nga ni tatay, mahirap daw mangisda. Kailangan pumunta dun sa malayong lugar. At, isa pa, dapat daw, gumamit tayo ng strategy. Strategy? Yes, tingnan mo tong dala ko. Strategy? Tadin! Ano yan? Bulate! Ang baho! Ate-ate mo talaga, oh. Yung kadiri ka! Tingnan mo mamaya, lalapit yung mga Bulate isda. kinakain! Yes. Kadiri naman yan! Ang Agis ko baho! na. 1, Ew! 2, Kadiri ka naman, Three. kuya! Baho! 4, kakainin rin mamaya. ito 5. rin ay nakita ng mga magkakapatid Oh, sa'yo yan, oh. isa. Tingnan Yung natin. masinalong. Ano bang gagawa nila? Papi! Naamoy niyo ba yung naamoy ko, ate? Ito nga! Naamoy ko favorite natin! Bulate! Akay ko! Baka may mapahamak tayo! Pero gustong-gusto ko nang kainin nyo natin! Tara na, baka maunahan pa tayo ng iba eh! Tingnan mo, nakikita mo ba yun? Tara na, baka lumipas na isang oras. Tara, kaya natin. Kaya natin yan. Satay, akin na lang to. Sarap, paborito ko to eh. Yan. At masayang-masaya Oh, nga ba't munggo nila na lang yun? kinain ang mga nilaglag na
niloloko ng mga uod, ang mga bulate. At hindi lang yun, meron pang mga nakasamang hindi lang kaibigan, kundi mga ibang isda doon sa karagatan. At nakishare din sila. At habang sa ibabaw ng karagatan, Wala na! Prito na tayo! Kaya ka na! ayan, at mukhang masaya-masaya ang dalawa dahil meron silang mauuwing mga isda. Wow! Nakahuli tayong maraming isda! Ang saya naman, kuya! Ang dami! Sige, magpapaalam na ako, bye-bye. Sige, handa na ako makisa sa ibang lugar! Yes! Ayan, okay mga bata! Sinong nakinig at nakakita ng magandang kwento? Sabi doon, sino uli ang gustong sumama kina Luca at Babos? Yan, mahirap mangisda, pero meron daw tayong kailangan gawin para tayo at makapangisda. Pero alam niyo ba, bata, hindi lang isda ang pwede nating hulihin, kundi pwede tayong humuli ng mga tao, mga bata na dadalhin pa natin kay Kristo. Ngayon, sino dito ang gustong sumama ang mangisda? Ako po. Ayan, kung tayo ay ready na, sama na! Thank you very much, our nursery teachers. It is important to know that the right material and techniques in fishing in order for us to fish many for Jesus. We should always be rooted and motivated by the Word of God. Now let us see what the grade 5 and grade 6 teachers prepared for us. Let's welcome grade 5 and 6 teachers. Wow! Napakalmado naman ang karagatan! Uy! Andiyan pala kayo! Teka lang! Makikita niyo po ang kwentong ito sa page 38. Wow! Ang daming tao! Hi! Hello! Ang hina naman, parang inaantok na kayo. Hi! Hello! Kanina, nakapakinig tayo ng isang magandang kwento. Ngayon, makakapakinig ulit tayo ng pangalawang magandang kwento. Pero bago ang lahat, tignan mo po muna ang inyong mga katabi. At tanungin mo sila, sasama ka ba? Ano sabi? Sasama daw ba sila? Wow! Kung ganun eh, nai-excite na ako kung sasama talaga sila. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Basahin natin ang ating title. 1, 2, 3, go! Sasama ka ba? Eh kayo, sasama ba kayo? Okay, mukhang sasama nga ang bawat isa. Kaya tara na, saksihan natin ang kwento ngayon. Sa ilalim ng karagatan, merong tinatawag na Coral Village. Doon naninirahan ang iba't ibang uri ng lamang dagat. Katulad ng isda na si Marina. Si Marina ay masiglahing isda. Kilalanin natin si Marina. Wow! Ang dami namang mga coral sa karagatan. Wait lang. Buntot? Check! Cute na buntot? Check na check! Paligpit? Check! Cute na mukha? Check na check! Hello po! Ako po, si Marina. At ako, ang pinakamagana at energetic na isda sa Coral Village. Samahan niyo ako sa adventure ko, ha? Let's go! Siya si Marina. Siya ang pinakamasiyahin at masiglaing isda sa buong Coral Village. Ngunit, higit sa lahat, ay nangingibabaw ang nag-iisang katangian doon. Ang pinakamaliwanag at ang pinakamagandang kakatwa sa dagat na iyon. Sino kaya iyon? Magandang buhay! Ako nga pala, si Teacher Bird. Ako ay nagbibigay ng liwanag sa buong karagatan. At syempre, ako ay nagbibigay ng magandang balita sa lahat ng lamang dagat. Siya si Teacher Pearl. At matagal na siyang naghagi ng liwanag sa buong Coral Village. Kaya naman isang araw, habang nagbabahagi si Teacher Pearl ng kanyang liwanag sa buong Coral Village, nakita siya ni Marina. Teacher Pearl! Hello po!
po yung estudyante niyo nung maliit pa lamang akong isda. Wow, ang laki-laki mo na! Ano bang ginagawa niyo dito? Ako? Siyempre, patuloy pa rin ako nagbabahagi ng magandang balita dito sa Cornwall Village. Talaga po? Pero, teacher, hindi ka po ba napapagod magbahagi ng liwanag at mensahe sa lahat ng mga sea creatures dito sa Coral Village? Alam mo ba, Marina, na napakahalaga ang pagbabahagi ng magandang balita, lalo na dito sa Coral Village. Kasi maraming nangangailangan nito, kaya hindi ako napapagod. Talaga po? Kung ganun, pwede po ba akong sumama sa pagbabahagi ng mensahe? Tama ba yung narinig ko, Marina? Gusto mong sumama sa akin? Gusto kong sumama magbahagi ng mensahe sa buong karagatan. Sige, Marina. Hanap tayo dun. Sumama si Marina kay Teacher Ang Fred cute naman. sa kanilang Ang dami pagbabahagi ng isda. liwanag sa buong Coral Village. Ay natagpuan nila sila Spikey, Dabby, at Sushi. Ano kayang gagawin nila? May nakikita akong dalawang cute na isda. Halika, Marina. Teka. Ang ganda niyo naman. Wow! Ano pong pangalan niyo? O nga pala, si Sushi. Ako nga po pala si Dabby, pero teacher! Alam niyo ba kanina? Oo. Nahuli kami! Pero nakatakas kami! Wala na yung isa ko dito! Natangay! Pero hindi ko alam kung magiging paksiw kami kanina eh! Buti na lang nakaligtas kayo. Alam niyo ba, meron kaming dalang magandang balita para sa inyo. O ito, tanggapin niyo. Basahin niyo ang mensahe na yan. Nakapaloob dyan na merong nagmamahal sa inyo at kayo ay mahalaga na mga nilalang. Tanggapin niyo ang mensahe, ha? Sige, paalam! Salamat! Wow! Nakakatuwa naman ang tinanggap ang ibinabahagi nila. Halituwa naman, magbahagi ng Marami mensahe. pa tayo dito. Alam Kaya ko naman, maraming si tatanggap, Teacher Fred at si Marina ay nagpatuloy na magbahagi ng liwanag sa buong Coral Village. Maraming Sa galaman. kanilang paglalakbay, Nakakulay ba yun? nakasalubong nila. Malungkot na si Mr. Krabs at si Star. Ano kaya ang problema nila? May nararamdaman akong paparating na. Bakit gano'n? Oh! Wow! Alien at saka starfish! Pero, bakit malungkot kayong dalawa? Anong ginawa ng kaibigan mo? Ganun ba? Okay lang yan. Alam mo ba? Meron kaming dalang-dalang magandang balita para sa inyo. O ito, Mr. Crab. Ang mensahe na yan ay nagpapakita na kayo ay importanteng mga nilalang dito sa Coral Village at kayo ay mahalaga. Tanggapin niyo na! Bakit? Bakit? Wait! Tanggapin niyo na! Teka! Bakit naman hindi nila tinanggap, Marisa? Sayang naman sahi. Oh, Okay lang po. Mukhang Hanap hindi na lang po tinanggap tayo ang ng mga ibinabahagi nila cute na Teacher sea Fred at creatures na Marina. tatanggap. Tara po, Pero, lapit po tayo. sila ay nagpatuloy ulit sa pagbabahagi ng liwanag sa Kaya, Coral Village. baka may makita Hanggang tayong sa pati. nakita nila ang Balena. nag-aaway Malalaking na si Marami Porcela din at lang pa, Jellyfish. Ano kayang gagawin nila para maawat silang dalawa? May naririnig ako. Meron na naman! Ang laki! Wow! Ang ganda naman nila! Kaso nung nakita ko Pero, nag-aaway sila. Doon ka nga! Ang ginagawa mo rito? Hi! Hello! Bakit po kayo nag-aaway? Sabi niya, mas maganda daw siya sa akin. Sabi niya kasi kanina, maganda daw ako. Tapos sabi niya kanina, pero mas maganda daw siya. Okay lang yan. Parehas naman kayong maganda. Maniwala ka. Alam mo ba, meron kaming
kaming dalang magandang balita para sa inyo. O, ito, tanggapin nyo. Ayan, tanggapin niyo po ang balitang yan, ang mensahe na yan. Ayan po sinasabi dyan na you are fearfully and wonderfully made. Hindi higit na mas maganda ka. O ikaw, teka, sabi din dyan, love your neighbor as yourself. Wait, Naku! hindi rin nila Hindi na tinanggap naman yung tinanggap mensahe. sa pangalawang pagkakataon ang kanilang ibinabahagi. Okay lang po, try pa po natin, hanap pa po tayo na mababahagian ng mensahe. Ngunit hindi sila Sige, din sumuko. Marina. Sila ay nagpatuloy hanggang sa nakasalubong nila ang nakakatakot at napakalaking si Sharky! Malaki! Nakikita mo ba, Marina, yung nakikita ko? Opo, nakakatakot Ay, yun. nakakatakot, Pero teka, Lapit Bakit natin, ang Marina, tahimik ni pero Sharky? mukha siyang malungkot. Hi! Bakit ka umiiyak? Wala nagmamahal sa akin! Wala nagmamahal sa'yo. Hindi Hindi. Oo! Wow! Sasingin nare-raise ka na. Meron nagmamahal sa'yo! Sila! Ayan no? Hindi! Uy! Ano naman ako? Okay lang yan, alam mo ba? Meron kaming dalang magandang para sa'yo. Ito, tanggapin mo. Alam mong nakalagay dyan, you are loved beyond measure. At merong isang nagmamahal sa'yo ng higit pa sa inaakala mo. Oo! Sabi ko naman sa'yo, may nagmamahal sa'yo eh. Sige na. Maniwala ka! Totoo, may nagmamahal sa'yo. Tanggapin mo na ang mensahe. Pag-iisipan mo, sige. Sige, paalam. Ang dami natin pinagdaanan ngayong araw, Teacher Pearl. Oo Pero nga eh. pahinga po muna tayo. Sige. dahil magtatakip-siling na, si Marina at si Teacher Pearl ay umuwi muna sa kanilang bahay. Nagpatuloy si Teacher Pearl sa pagbabahagi ng liwanag sa buong Coral Village at patuloy rin siyang nire-reject ng mga tao doon. Kaya naman, sa kanyang pagpapatuloy, isang araw sa kanilang bahay, na pag-isip-isip ni Teacher Pearl na parang wala nang saysay ang ginagawa niya. Ay, grabe. Umaga na naman. Pero, parang ayoko nang lumabas. Ayoko nang magbahagi ng magandang balita. Kasi, ko ito. Oto, sarap ko po gumawa. napansin ko, Mamahintol na. walang tumatanggap na magandang mensahe. At saka, nakakapagod pala. Totoo yun! Parang, Walang mapapalayang ginagawa mo! parang gusto ko na lang itigil to kasi Tama! walang Mapagod ka na! tumatanggap. Tsaka, Mapagod ka lang! baka totoo yung sinabi ni Marina na Totoo yun! pagod na ako. Totoo yun! Siguro ito na yung time para hindi na ako magbahagi ng magandang balita. Sumuko ka na! Parang Lahat ng ginagawa mo, walang patutunguhan! hindi ko na nakikita yung resulta. Parang wala namang tumatanggap. Wala Tama yun! Tama yun! bunga. Siguro, totoo nga yun. Teacher Pearl, handa na po ulit ako magbahagi ng... Bakit ka pumalungkot? Marina kasi, Teacher, bakit ka umiiyak? hindi na kasi ako magbabahagi ng magandang balita. Ha? Pero, Teacher, bakit po? Di ba sabi niyo, marami nangangailangan makarinig ng mensahe? Marami nangangailangan ng tulong natin. Bakit po tayo susuko? Oo, Marina, pero nakikita mo ba? Wala nang tumatanggap sa mensaheng binibigay natin. At saka, nakakapagod din pala, Marina. Teacher Pearl, Teacher, bakit po tayo mapapagod? Hindi po ba kayong nagsabi sa akin na hindi dapat kinakapaguran ang pagbabahagi ng mensahe? Hindi po ba sinabi niyo na marami nangangailangan na tumanggap ng mensahe dahil marami pang mga walang pag-asa? Marami pang nangangailangan sa atin, bakit po tayo susuko? Pero Marina,
nakikita mo ba? Araw-araw nasasayang lang yung binibigay natin kasi parang walang resulta. Hindi Bunga. po. Tingnan niyo po ako. Dati, estudyante niyo lang po ako. Pero ngayon kasama niyo na ako sa pagbabahagi ng mensahe. Kaya, hindi man po natin nakikita ngayon yung bunga, hindi man natin nakikita yung resulta, pero balang araw, makikita po natin na worth it po lahat ng ginagawa natin. Sa katotohanan nga po, nandito po yung ilang binahagi natin ng mensahe. Tara, lumabas niyo! Andito po sila, teacher. Alam niyo po, hindi ko sila sinubukan. Kasi sabi niyo, huwag ako susuko na hanggat hindi tinatanggap ang mensahe nito, ang liwanag. Kaya nandyan sila. Tingnan mo, teacher. Teacher P? Teacher P, huwag ka na po umalis. Magbabati na po kami ni Percela. Sorry, alam mo mas maganda ka kaysa sa akin. Oo nga, dahil mas maganda ka. At huwag po kayong mag-alala. Tutulong po kami na magbahagi na binabahagi po ninyo. Hindi lang po dito sa Coral Village, kundi sa buong karagatan. Teacher Per! May nagmamahal na sa akin. Nakita mo na, teacher. Anong sino yun? Kayo talaga. Teacher, nakita mo na. May tatanggap ng mensahe. Dear teacher, hindi po madali ang pangingisda ng mga tao. Minsan po, nakakapagod, nakakapanghina, pero kapag sa Lord po tayo kumapit, wala pong imposible. Hindi man natin makita ngayon yung resulta, hindi man natin makita yung bunga ngayon. Pag nagtiwala po tayo at sumunod kay Kristo, makikita po natin ito sa dulo. Kaya naman mga teachers, katulad ng pangingisda, minsan hindi natin nakikita kung walang huli. Pero darating yung araw na meron silang mahuhuli, di ba? Wala ng pangingisda, ganun din tayo. Hindi pa natin nakikita ngayon yung bunga, wala mang mga bata sa Sunday school. Pero sa pagtuturo natin ay may itinatanim tayo. Kaya naman mga teachers, handa ba kayong sumama sa paglalakbay kasama si Kristo? Wow, that was so heartfelt. Wow. Okay. Wow, nakakaiyak po. Dear teachers, minsan talaga sometimes we feel tired, we feel hopeless, parang walang patutunguhan. Bakit ang tagal ng resulta? Pero take heart, Jesus has overcome the world. Amen. And ito pong lahat ng ginagawa natin ay meron pong patutunguhan. Amen? So once again, teachers, stamp your feet 3 times. 1, 2, 3, clap your hands. Okay, balik na tayo sa pagiging Ayan. guro. And a short testimony lang po. Alam niyo po, ito pong partner ko po si Pastora Chona. Kami pong dalawa ay bunga po ng BBS. Hindi po namin kilala yung isa't isa nung kami po ay mga bata pa. Pero salamat po sa mga teacher po na nagtiis, nagtiyaga, nanalangin. At alam niyo po, kayo po yun. Amen. We are blessed na meron po tayong mga teacher na nagbibigay ng oras, ng panahon, taking care, nag-aalaga po sa atin because we don't know. Ito pong mga batang makukulit po na ito, mga pasaway, we don't know what the future ahead for them. And darating po ang panahon that the Lord will use them. At sila po ang susunod para po sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. Thank you very much once again, our teachers. And because of that, magkaroon po tayo ng konting palaro or konting kasiyahan po. Under your table, meron po kaming mga idinikit po ng mga logo ng BBS 2025. Look at that logo. We have 10 logos inside or under po your table. So kapag meron po kayong makita na papel or logo po ng BBS 2025, come up here in front and we will give you something reward. Ayan. Hey, praise the Lord. Sige po, meron po isa. Pakihawakan lang po. We have 2, 2, 3. Okay. Meron pa pong 7.
4, 5, meron pa po, 6. Meron pang 4. Sige po, check nyo po yung likuran, yung ilalim, yung gilid, or baka naman nauupuan nyo. 7. Meron pang 3. Sige, 3. Meron pa po yan. Sayang yung bag. Oo, sayang po yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Logo po ang hinahanap namin, hindi basura ha. Mga nagtatas sa plastic. Isa na lang! Check nyo po yung ilalim po ng table. Ilalim ng table, ilalim ng Basura yung nakikita upuan. nila eh. Oo, parang pinaglagyan ng munggo yung pinapakita ng iba. Okay, wala na. Yung isa, sayang naman. Ayan, sige mamaya po, it's okay. Oh, pag nakita niyo po, Okay, lapit salamat na po. Sige, pakibalik na po sa akin yung logo. So kapag mamaya may nakakita pa po sa inyo ng isa pa, pwede nyo pong i-claim. So may natitira pa pong isa. Ayan, thank you very much, teachers. Salamat po. A special treat for you po. So as we, ayun na Ayun, yung isa. ayun, praise God, we're complete. Ayan, thank you po. Thank you, teachers. So as we go on with our program para sa during VBS, of course, after the main worship service is the divided classes. Mamaya rin po, meron po tayong divided classes. And then, after that is the second assembly. And then, doon na po tayo magre-recess and food serving. And for the second program, meron po tayong pwedeng mga activities na gawin during the second program. Ano po? At dito po sa church, hindi po nawawala. Sino po dito yung every year umaattend dito po? Wow, madami. Parang Ayan. last year tayo yung tayo absent. yung wala. Kami po yung wala kami last year. Pero ngayon, every year po kasi may ginagawa kaming creativity gamit lamang yung mga Manila paper. So, ito po pwede natin gawing activity sa mga bata. Kahit simple, walang problema. Pero para bigyan tayo ng idea, let's welcome once again our nursery and kinder class. Para po dito sa pagpapakita natin pong Manila Paper Dress Contest. Ginawa po natin itong contest, parang modeling, ganun. Okay, once again, let's welcome our nursery and kinder teachers. Of course, aside from Manila paper, we can use yung ito pong mga tinatawag po natin recyclable materials. We just be creative lamang po as teachers, no? Para maging kaaya-aya po sa paningin po ng ating po mga estudyante yung gagawin po nating Manila paper dress. Good day, teacher. I am your teacher, Junrel. And I am Teacher Jen. And we are from nursery and kinder class. We stand together with faith forever. Thank you very much, our nursery and kinder teachers. Now let's welcome from grades 1 to 4 teachers. Wow! Dahil ang ating pong Free My Go Fish, so makikita po natin yung kanila pong kasuotan ay inspired. Yan, sa mga karagatan. Good day, teacher. My name is Teacher Steven. Good day, everyone, and my name is Teacher Alexa, representing grades 1 to 4 teachers. We go fish to the sea for souls to be free. Wow, napakaganda naman ng ating representatives from grades 1 to 4. And now, hindi magpapatalo from grades 5 to young adult teachers. Again, this is inspired under the sea, no? May kinalaman sa tubig, karagatan, sa mga isda. At ano pa mang meron sa ilalim ng dagat. Good day, teachers. My name is Teacher Frank. And my name is Teacher Bianca, And we are from grade 5 grade 6, young people and young adult teachers. Because we are ready to fish for soul and ready for adventure. Wow! Pwede ba natin silang palakpakan? Ayan, once again, our representatives from nursery
hanggang sa atin pong young people teachers. Sige, baba po tayo dito para makita nila. Lahat po yan ay gawa lamang po sa Manila paper, karton, crepe paper, may mga glitters na dinagdag, may mga ilaw na dinagdag. Di ba po napakaganda pong second program para sa mga bata? Ayan, so pwede rin po natin yan ipagawa sa ating pong mga estudyante na ating pong mga tuturuan. Aside from Manila paper dress, naghanda rin po tayo ng mga costumes para po sa tinatawag po nating the Armor of God. So once again, let's welcome from nursery and kinder teachers. Aside from the Armor of God, na yung normal na makikita po natin, gumawa po tayo ng water edition na full Armor of God. Why do we need the armor of God? Because again, we are on a spiritual battle. Good day, I am Teacher Jemima. I am Teacher Eman. We are from nursery and kinder class. We stand together. We fish forever. Yun, yung pink po ay water edition. Wow, thank you, nursery and kinder. Tingnan naman po natin from representatives of grades 1 to 4 teachers. Kulay puti at ginto ang kanila pong armor of God. 우리는 영적인 군사입니다. Good day, everyone. My name is Teacher Jenny. And I am Teacher Sean. And we are from grades 1 to 4 teachers. We obey the command as teachers of men. Thank you very much, grades 1 to 4 teachers. Now let's welcome from grade 5 to young adult teachers. So mga nakikita nyo po ng mga girls ay meron po silang suot na Armor of God Water Edition. At sa ating mga kalalakihan, ang normal na Armor of God. Good day, everyone. My name is Teacher Angie. My name is Teacher Kiat. And we are from grade 5 to young adult class. Go fish for soul. Get ready for adventure. Wow! Sige po, baba po kayo para makita po nila. Pamay na lang po. Pamay. My armor of God, 1 to 3. Ayan, thank you Yes. po our teachers. No, kailangan lang po maging malighain po tayo sa mga bagay po na patapon sa ating po mga simbahan. Kasi yan po ay maaaring maging kapaki-pakinabang po. Yung akala po nating basura, pwede pang maging ganito. So, kayang-kaya po natin gawin po yan. So, next activity na pwede po natin gawin for our second program ay isang hand action. So, papakita po namin yung isang hand action. And we are really happy kasi may mga church po talagang gumagawa ng hand action po nilang Yes. sarili or kaya naman yung amin pong pinapakita dito. So, para magbigay po sa atin ng isang example ng hand action, let's welcome our grades 1 and 2 teachers. La 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 la. La 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 la. Magandang kamay. Hallelujah! Kami mga bata, palagi masaya. Mga kwento sa Biblia, lagi naming daladala. Ngunit sabi ni teacher, meron na tayong isang misyon. Misyon? Misyon? Anong misyon ito? Ako! Alam ko na! Ang misyon ko'y magdala ng Bible, offering, at kaibigan! Can you repeat with me? Bible, offering, at kaibigan. Louder! Bible, offering, at kaibigan. Pero parang may kulang. Kulang? Kaibigan?
paano maging mangingisda Ni Kristo. alalahanin natin at balikan ang kwento sa Biblia. Ako naman si Andres. Kasama ko si Pedro. Ang trabaho ko, mangingisda. Pinili maging disipulo ni Kristo. Disipulo ni Kristo. Disipulo ni Kristo. Ako naman si Juan. Juan? Kasama ko si Santiago. Hilig namin isda sa karagatan. Nangaral para kay Kristo. Nangaral siya, nangaral para kay Kristo. Nangaral siya, nangaral para kay Kristo. Eh, Kayo. anong misyon nyo? Gusto rin namin maging mangingisda ni Kristo. Pero paano maging mangingisda ni Kristo? Narito ang dapat niyong gawin. Hagis, hila, dalhin kay Jesus. Hagis, hila, dalhin kay Jesus. Kaya mga bata, get up. Ang pagbangon natin, ang gigising sa mundo. Oo, babangon tayo. Oo, susulong tayo. Tara't maging mangingisda ni Kristo. Amen! Praise God! Tara't maging mangingisda ni Kristo. Amen. So, yun lang po, no? Ilan lang po yan sa pwede po natin gawin during our second program. So, syempre, after the second program, makakauwi na yung mga bata. We will send them to their home and then we will have our evaluation and general cleaning. So, tapos na po tayo sa ating during VBS and now, Pastor JR, our after VBS naman. Siyempre, hindi po doon natatapos during BBS yung ating pong responsibility, no? After BBS, meron po tayong mga dapat gawin para sa ating mga estudyante and at the same time to our VBS teacher. At nandyan po, number 1, yung tinatawag po nating graduation ceremony. Taas nga po yung mga simbahan po na nagkakandak ng graduation after BBS. Ayan. So, no, usually po, after ng 5 days, 3 days, we recognize po yung mga bata na talaga naman pong nagput ng effort na umattend po from day 1 hanggang day 5. Yan, syempre kailangan din po natin to pray and follow up yung mga students na dumalo sa VBS po natin. Napaka-importante po yan. And of course, the overall evaluation. Ano po yung dapat nating i-improve for next year? Ano yung mga dapat nating hindi na natin gawin for next year? And of course, we also have teachers visitation and follow-up. Kasi, no, after ng BBS, ano nang mangyayari sa mga bata na tinuruan po natin? We should bring them, attend them sa kanilang, sa ating pong tinatawag po na Sunday School Ministry. Yes. So, it's either Sabado or Linggo, anuman pong araw yan, kailangan po nilang magpatuloy. Yan, at para naman sa mga guro, mga staff, volunteers na atin pong nakasama during the VBS, we should give them some appreciation, token of appreciation or rewards para naman pagpapasalamat sa kanila pong voluntaryong pagtatrabaho para sa ministeryo. Pero take note, teachers, no, kahit walang token, kahit walang rewards, we just want you to know that you are appreciated. Yes. No, nakikita po ng Diyos yung lahat ng ating pong mga ginagawa. Maliit man yung role or malaki man po yung role na inyo pong gampanin. Again, you are all appreciated. Amen. Tapikin mo yung katabi mo. I appreciate you. Ayan. Oh, yung makasama ka namin sa pagtuturo ay isang napakalaking encouragement sa bawat isa. So we're done, Teacher Chona. Tapos na po tayo sa ating pag-aaral ng before, during, and after VBS. Ang tanong, gutom na po ba kayo? Ay, gutom na talaga. Grabe, ang lakas. Ang Basta lakas. talaga kainan. Pero hindi pa po tayo tapos. Wait a minute. No, malapit pa na po tayo matapos. So it's about lunchtime. But before we eat, let us first know where we are going after this morning session. No, saan po tayo pupunta pagkatapos po ng morning session po na ito? So let's once again call our VBS teachers para malaman natin saan tayo pupunta after lunch.
Deep cries out, deep cries out, deep cries out, deep cries out. Hey! Teachers, leaders, divided class na! Divided class na! We are the Anglers! We stand together, we fish forever! Lahat po ng mga teachers, leaders, ng nursery and kinder, we are inviting you sa aming Anglers Go! Kayo! Taga-saan kayo? Nursery! Nursery! Kayo! Taga-saan naman kayo? Kinder! Kaya mga teachers from nursery and kinder, we are inviting you sa aming class. Teacher Mark, saan matatagpuan ang ating English School? Yan po, matatagpuan po ang ating English School. Paglabas po natin ng Central. Pupunta po ng guidehouse. Guardhouse? May makikita po kayong building na blue. Yes, tapos aakyat po kayo sa second floor. Hanapin nyo ang 201! Teacher Jemima, ano ba ang matatagpuan natin sa ating English School? Siyempre po mula sa ating tema na Go Fish, Fishing for Jesus, ang makikita po natin sa ating mga room decoration ay iba't ibang mga sea creatures na ilalim ng karagatan! Kaya mga teachers, ano ba inaantay nyo? From nursery and kinder teachers, ano ba inaantay nyo? Sama na! Deep cries out. Nursery Blue Building po, 201. Grade 1 to 2. G to the O, strollers is on the go. G to the O, strollers is on the go. Hello po mga teachers! Alam ko po nabitin kayo pero hindi pa po dyan natatapos. Kami po ang inyong grades 1 to 4 teachers at kami ay tinatawag na mga strollers! Teacher, sino ba yung makakasama natin dito? Siyempre teacher! Taas nga po ang kamay ng mga nagtuturo ng grade 1 students! Siyempre naman mga grade 2! Ang mga grade 3 students! Ayun! Hindi magpapahuli ang grade 4! Kaya ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo po kami mamaya. Saan po tayo, teacher? Siyempre dito lang yan sa ating pong gym! Kaya naman po, kung ready na po kayo, sabayan nyo po kami! 1, 2, 3, go! G to the O! Rollers is on the go! G to the O! Rollers is on the go! Mystery Island! Mystery Island! Mystery Island! Hello, mga fishers! Kami nga pala ay nagmula sa Piscators Class! At sino-sino ba ang mga makakasama natin sa Piscators Class? Ang mga teacher ng grade 5. Grade 6 at young people and young adults. Kaya naman kung kayo ay nagtuturo ng grade 5, grade 6 at kung kayo ay mga kabataan at nagtuturo ng mga kabataan, sama na sa aming Piscators Class. Pero, teacher, saan ba matatagpuan ang ating classroom? Hep! Ang ating Piscators Class ay matatagpuan po paglabas po natin ng Strani at iikot po tayo sa likod. At may makikita po tayong parking lot. At doon po, matatagpuan po natin ang ating Mystery Island. Kaya naman ano pang hinihintay niya mga Piscators? Sama na! Mystery Island! Mystery Island! Okay po, aside po sa ating 3 divided classes, iniimbitahan din po namin lahat ng pastors, missionaries po na narito. We will have our health and hydrogen water seminar dito po sa left side building, Siloam Prayer Fasting House, ground floor area at 12:30 p.m. po para po sa lahat ng directors, pastors, missionaries, lahat po tayo ay iniimbitahan po doon sa kabila. Amen. So tapos na po tayo. Aside from that na nakita po natin mamaya. So
think-wise po tayo kung saan po natin ipapadala yung ating pong mga teachers, no? So our lunch is free and we will be distributed to you in a moment po. So hindi nyo na po kailangang lumabas or umalis sa inyo pong mga upuan. So sa likod po ng inyo pong mga ID, nandyan po yung ating pong staff. Okay, may ticket po kayo, so ibigay lamang po ninyo po ito. So thank you teachers and have a great lunch time. So before we close that, sa ating pong morning session, may we invite Bishop Ephraim Tendero to close us in prayer. Let's give him a round of applause. Hallelujah! Hallelujah! Tayo pong lahat ay magsitayo as we have our closing prayer. Palakpakan po natin ating Panginoon. Kayo po ba'y pinagpala sa ating morning session? At ngayon ay tayo handang magkaroon ng ating pananghalian. At pagkatapos ng pananghalian, punta po tayo sa ating mga divided session. Okay? Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami kung paano binigyan mo kami ng pagkakataon na magkasama-sama upang magkaroon ng paghahanda, pagsasanay para sa aming pong pagtuturo ng Vacation Bible School. Nandun po, nagpapasalamat kami na kami tinuruan mo kung paano magiging effective in reaching out and teaching mga kabataan, mga bata, upang sila ay lalong makakilala sa iyo, lumagos sa pananampalataya, maakay sa iyong paanan, at tunay na sumamba at sumunod sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at sa amin pong pagkaroon ng pananghalian. Pagpalain mo rin po ito, tinatanggap po namin ng may pagpupuri, pagpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Salamat po sa aming mga partners ng Agrena with Christian Ministry na nagkaloob ng aming mga pananghalian ngayon. Nawa po, Panginoon, ito maging kalakasan ng aming katawan at sa aming pagpunta sa aming mga divided session, lalo kaming magkaroon ng inspiration, instruction at patuloy na gabay upang lalo kaming maging effective sa aming pagtuturo sa aming mga bata sa aming kapaligiran. Binabalik namin sa iyo ang kapurihan, kalwalhatian at patuloy na pagdakila sa iyong banal na pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, kami nagpapasalamat at nagpupuri. Amen at Amen. Amen. Amen.